Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang horror drama film na tinatawag na Hush. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Jessa Cruz, Joshua Galit, Jeffrey Viray, Giancarlo, at Jessen Eusebio. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang bahay sa gitna ng kagubatan. Doon nakatira ang isang babae na nagngangalang Maddie. Habang nagluluto siya ng almusal, dumating ang kaibigan niyang si Sarah upang bisitahin siya. Dahil pipi at bingi si Maddie, nakikipag-usap si Sarah sa kanya gamit ang sign language. Dito nalaman na isa ring manunulat si Maddie at nakapagsulat na siya ng isang libro na batay sa kanyang sariling kwento. Habang nag-uusap sila tungkol dito, nakalimutan ni Maddie na may niluluto siya sa kalan. Biglang tumunog ang fire alarm kaya nagmadali silang pumasok upang ayusin ang sitwasyon. Dahil dito, nasunog ang pagkain at napuno ng usok ang bahay. Tinapon nila ang nasunog na pagkain sa basurahan at pinatay ang alarm. Humingi ng paumanhin si Sarah kay Maddie, "Pasensya na, nadala kita sa kwentuhan kaya nasunog ang pagkain mo." Pagkatapos, iminungkahi ni Sarah gamit ang sign language, "Tara, lumabas tayo at manood ng sine." Pero tumanggi si Maddie, "Marami pa akong kailangang tapusin dito sa bahay." Kaya umalis na si Sarah, at bumalik si Maddie sa loob. Dito nalaman ang dahilan kung bakit siya naging pipi at bingi, isang matinding impeksyon noong bata pa siya. Kahit sumailalim siya sa paggamot at operasyon, tuluyan niyang nawala ang kakayahang makarinig at makapagsalita. Dahil dito, pinili niyang manirahan sa isang tahimik na lugar sa kagubatan at magsulat ng kanyang mga kwento. Kinagabihan, abala si Maddie sa pagsusulat ng bagong kwento. Pinag-iisipan niya kung paano tatapusin ito, ngunit wala siyang maisip na magandang wakas. Dahil dito, tinawagan niya ang kaibigan niya sa video call, pero halatang bad trip siya kaya agad din niyang ibinaba ang tawag. Tumawag ulit ang kaibigan niya, pero isinara na lang ni Maddie ang laptop at pumunta sa kusina para magtrabaho. Biglang may nakakagulat na eksenang nangyari, bumalik si Sarah upang puntahan si Maddie. Pero bago pa siya makapasok sa bahay, biglang may lumitaw na lalaking may maskara. Hinawakan siya nito at biglang sinaksak ng kutsilyo. Napasigaw si Sarah sa takot, pilit na humingi ng tulong kay Maddie, pero hindi siya narinig nito. Walang awa siyang pinagsasaksak ng lalaking may maskara hanggang sa tuluyan siyang bawian ng buhay. Damyugo ng husto ang katawan niya at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, kinuha ng lalaking may maskara ang bangkay ni Sarah at umalis. Pagdating sa pinto ni Maddie, kumatok siya pero napagtanto niyang hindi siya maririnig nito. Samantala, muling tumawag ang kaibigan ni Maddie, pero hindi niya sinagot. Nagpatuloy siya sa pagsusulat ng kanyang kwento, hindi alam na may panganib na palapit sa kanya. Sa mga oras na iyon, tahimik na nakapasok ang lalaking may maskara sa bahay. Hawak niya ang kutsilyo at sinimulang sumigaw, pero tulad ng dati, hindi ito narinig ni Maddie. Biglang nakatanggap si Maddie ng video call mula sa kanyang kaibigan, at nang sagutin niya ito, umatras ang lalaking may maskara. Nag-usap ang magkaibigan. Sinabi ng kaibigan niya, "Pumunta ka na rito sa lungsod at manatili sa akin." Pero tumanggi si Maddie, "Hindi ko kaya, masyadong maingay sa lungsod." Habang nag-uusap sila, tahimik na kinuha ng lalaking may maskara ang cellphone ni Maddie. Sa isang iglap, napansin ito ng kaibigan niya sa screen at agad siyang binalaan, "May tao sa likuran mo." Sumagot si Maddie, "Pusa ko lang yan." Pagkatapos ay nagpaalam siya sa tawag, "Sige na, maghahanap muna ako ng pusa ko, baka kung saan-saan na naman napadpad." Matapos ibaba ang tawag, nagsimula siyang maghanap ng pusa niya pero hindi niya ito makita. Dahil sa pagod, naupo siya sandali at bumalik sa pagsusulat sa kanyang laptop. Biglang may natanggap siyang larawan sa kanyang cellphone. Nang makita ito, kinabahan siya. Ang larawan ay mga litrato niya sa iba't ibang oras, habang nagtatrabaho, naghahanap ng pusa, at nakikipag-video call sa kaibigan niya. Doon niya napagtanto na may nakamasid sa kanya sa loob ng bahay. Sa sobrang kaba, napatingin siya sa may pintuan at nakita ang lalaking may maskara, nakatayo sa labas, hawak ang kanyang cellphone at tila tinatakot siya. Mabilis niyang nilock ang pinto. Sinubukan ng lalaking may maskara na pumasok sa bintana, pero agad din itong nilock ni Maddie. Dahil dito, nagsimulang maghanap ng ibang paraan ang lalaki para makapasok sa loob ng bahay. Sinubukang tawagan ni Maddie ang pulis, pero napansin ito ng lalaking may maskara at agad niyang pinutol ang kuryente sa bahay.
Pagkatapos, binago rin niya ang Wi-Fi password kaya hindi na makakontak ni Maddie ang kahit sino. Lalong lumala ang takot ni Maddie nang makita niyang nakatayo sa labas ang lalaki, nakatingin sa kanya na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Hindi alam ni Maddie ang gagawin. Lumakad palayo ang lalaking may maskara, pero nang tumingin si Maddie sa may pinto, nakita niyang sinisira nito ang gulong ng kanyang sasakyan. Agad niyang kinuha ang flashlight at nakita niyang may isinusulat ito sa pintuan, "Huwag mong ipagsasabi na nakita mo ang mukha ko." Isinulat din niya ang, "Darating na ang kaibigan mo." Pagkatapos niyang isulat ito, tinanggal niya ang kanyang maskara. Nanlaki ang mata ni Maddie sa pagkabigla, isa pala itong matagal na niyang kakilala. Dati silang magkaibigan, pero unti-unting lumayo si Maddie sa kanya. Ngayon, narito siya sa harapan ng bahay ni Maddie, puno ng galit at may masamang balak. Sinabi ng lalaki, "Gusto kitang makasama ulit." Pagkatapos, idinugtong pa niya, "Kaya kung pumasok sa bahay mo kahit kailan ko gusto. Mag-ingat ka." Matapos sabihin ito, umalis ang lalaki. Dali-daling pumunta si Maddie sa kusina at kinuha ang isang kutsilyo at martilyo. Sinigurado niyang walang ibang nakapasok sa loob ng bahay bago niya muling nilak ng mahigpit ang lahat ng bintana at pintuan. Ngunit biglang may kumatok sa bintana. Nang silipin niya, nakita niyang hawak ng lalaking may maskara ang bangkay ni Sarah at ginagamit ito upang katukin ang bintana. Nang inag si Maddie sa takot at napaluha. Pero biglang may naisip siyang paraan. Kinuha niya ang remote ng kanyang sasakyan at pinatunog ang busina nito upang mailihis ang atensyon ng lalaki. Habang abala ito, lumabas siya sa bintana at tinangkang hilahin ang katawan ni Sarah papasok. Ngunit nakita siya ng lalaki at agad itong lumapit. Mabilis na bumalik si Maddie sa loob at nilock ang bintana. Sinubukan ng lalaki itong buksan, pero agad siyang tinamaan ni Maddie sa kamay gamit ang martilyo. Napaatras ito sa sakit. Lumayo sandali ang lalaking may maskara, kaya naman sinimulang pag-isipan ni Maddie kung paano siya makakatakas. Ngunit agad din siyang natunton ng lalaki at muling inatake. Wala siyang nagawa kundi bumalik sa loob ng bahay. Sinundan siya ng lalaki, hawak ang isang malaking martilyo, handang umatake. Buti na lang, mabilis na nakapasok si Maddie at naisarado ang pinto bago pa siya abutan. Habang nasa loob, napatingin siya sa fire alarm at nagkaroon ng ideya. Kinuha niya ito at itinapon sa malayo upang malito ang lalaki. Nang tumunog ang alarm, agad itong hinabol ng lalaki, at ginamit ni Maddie ang pagkakataon upang umakyat sa bubong at subukang tumakas. Pero muli siyang nakita ng lalaki. Habang paakyat siya sa bubong, biglang paniya na siya ng lalaki. Tumama ang palaso sa kanyang binti, dahilan upang mapa-array siya sa sakit. Ngunit nagawa pa rin niyang umakyat at hinugot ang palaso sa kanyang sugatang binti. Alam niyang hindi na siya makakatakbo pa. Maya-maya, umakyat din ang lalaking may maskara sa bubong. Pagkarating nito sa tuktok, agad siyang pinalo ni Maddie sa mukha at itinulak pababa. Nalaglag ito at nabitawan ang kanyang sandata. Sinubukan siyang pan-a ni Maddie, pero hindi niya alam kung paano ito gamitin kaya nabigo siyang tamaan ito. Mabilis na nakatayo ang lalaki at muling hinabol si Maddie. Bumalik siya sa kanyang silid upang gamutin ang sugat niya. Napag-isipan niyang gamitin ang palaso upang patayin ang lalaki, pero wala siyang ideya kung paano ito gamitin. Biglang may dumating, isa pang kaibigan ni Sarah ang naghanap sa kanya. Kumatok siya sa pinto at tinawag si Sarah. Narinig ito ng lalaking may maskara at agad itong lumapit, hawak ang isang flashlight. Sa halip na sagutin ang lalaki, inakusahan niya ang bagong dating na isang magnanakaw upang takutin ito. Nabigla ang lalaki at agad na tinaas ang kanyang mga kamay. "Hindi ako magnanakaw. Ako ang kapitbahay ni Maddie. Kaibigan ko si Sarah. Pumunta siya rito para bisitahin si Maddie pero hindi pa siya bumabalik, kaya nag-alala ako at pumunta ako rito." Nagpanggap ang lalaking may maskara na isang pulis. Sinabi niya, "Nakatanggap ako ng distress call mula rito kaya agad akong pumunta. Pero pagdating ko, ninakaw ang baril ko at nawawala rin ang cellphone ko." Matapos sabihin ito, hiningi niya ang cellphone ng kaibigan ni Sarah. Kinuha niya ang telepono at kunwaring tumawag, pero pagkatapos ay inilagay lang niya ito sa kanyang bulsa. Nang hilingin ng kaibigan ni Sarah na ibalik ang kanyang cellphone, kinuha ito ng lalaking may maskara at iniabot pabalik. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, isang hikaw ni Sarah ang nahulog mula sa kanyang bulsa. Napansin ito ng kaibigan ni Sarah at nagsimulang magduda. Mabilis siyang nag-isip at biglang nagtanong, "Hindi nakakapagsalita o nakakarinig si Maddie? Kung ganon, sino ang tumawag sa iyo?"
Nataranta ang lalaking may maskara. Napatingin siya sa paligid at mabilis na sumagot, siguro si Sarah ang tumawag sa akin. Doon napagtanto ng kaibigan ni Sarah na nagsisinungaling ito. Agad siyang dumampot ng bato, handang umatake. Pero bago pa siya makagalaw, mabilis na hinugot ng lalaking may maskara ang isang patalim at mabilis na ginilitan ang kanyang leeg. Bumagsak siya sa lupa, duguan at hirap huminga. Inakala ng lalaking may maskara na patay na siya, pero biglang bumangon ang kaibigan ni Sarah at malakas na hinayla ang lalaki pababa. Nagpagulong-gulong sila sa lupa habang nagpambuno. Samantala, sinubukan ni Maddie na makatakas mula sa bahay. Ngunit muling lumitaw ang lalaking may maskara sa harapan niya. Sinunggaban siya nito, itinulak sa lupa, at pinukpok ng bato sa ulo. Paulit-ulit niyang hinampes si Maddie hanggang sa mawalan siya ng buhay. Ngunit biglang bumalik si Maddie sa realidad, lahat ng iyon ay nasa isip niya lamang. Sa sobrang takot, inakala niyang wala na siyang pag-asa. Ang lahat ng kanyang nakita ay dulot lamang ng kanyang takot, nililin lang siya ng sariling isipan. Sa katotohanan, pinatay ng lalaking may maskara ang kaibigan ni Sarah. Mabilis niyang hinampes ang ulo nito ng malakas, dahilan upang tuluyan siyang mamatay. Ngayon, napagtanto ni Maddie na kung gusto niyang mabuhay, kailangan muna niyang gamutin ang kanyang sugatang binti. Kailangan din niyang maghanda ng mga palaso upang patayin ang lalaking may maskara. Bukod dito, kailangang maibalik niya ang supply ng kuryente sa bahay, dahil mahirap para sa kanya na gumalaw sa dilim. Naisip niyang magtago sa banyo o sa isang sulok ng kanyang silid, pero alam niyang kung makapasok ang lalaking may maskara, wala na siyang pagkakataong lumaban. Hindi siya makapagsalita o makarinig, ginagawa siyang madaling biktima. Kaya napagtanto niya ang isang bagay, wala na siyang ibang pagpipilian kundi patayin ang lalaking may maskara. Gamit ang kanyang alagang pusa, nilihis niya ang atensyon ng lalaki. Habang abala ito sa paghuli sa pusa, lumabas si Maddie at mabilis siyang inatake gamit ang isang palaso. Sa kasamaang palad, tumama lang ang palaso sa balikat ng lalaking may maskara at hindi ito gaanong nasaktan. Agad niyang hinugot ang palaso at muling hinabol si Maddie. Mabilis na tumakbo si Maddie papasok sa bahay at agad na nilock ang pinto. Pero pilit ipinasok ng lalaking may maskara ang kanyang kamay, dahilan upang mabasag ito. Sa lakas ng impact, malubha niyang nasugatan ang kamay at paa. Sa kabila ng kanyang lumalalang kondisyon, patuloy siyang nang-aasar at tinutokso si Maddie. Ngunit sa halip na magpanik, nag-ipon ng tapang si Maddie at ginamit ang sarili niyang dugo para takutin ang lalaki. Sinulat niya ang mga babala sa pinto gamit ang kanyang dugo bago bumalik sa kanyang laptop para magplano. Gamit ang laptop, sinubukan niyang pag-aralan ang itsura ng lalaking may maskara, kulay ng balat, taas, mga tato, at iba pang detalye na maaaring makatulong upang makilala ito. Sa labas, galit na galit ang lalaki at sinubukang sirain ang pinto. Samantala, kinuha ni Maddie ang isang kutsilyo at nagtago sa banyo. Naupo siya, mahigpit na hawak ang kutsilyo, nakatutok sa pinto, handa siyang umatake anumang sandali na pumasok ang lalaki. Ngunit isang nakagugulat na bagay ang nangyari. Ang lalaking may maskara ay hindi na nasa labas. Nakatago na pala ito sa loob ng bathtub, nasa likuran lang ni Maddie. Sarkastikong sinabi nito, mukhang tamang lugar ito para patayin ka. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkabingi, nadama ni Maddie ang presensya ng lalaki mula sa kanyang hininga. Agad siyang lumingon at walang pag-aalinlangan na sinaksak siya gamit ang kutsilyo. Napaurong ang lalaki sa sakit, kaya mabilis na tumakbo si Maddie papunta sa kusina. Ngunit sa kusina, inatake siya muli ng lalaking may maskara. Malakas siyang hinampes nito kaya natambo siya sa sahig. Pero bago pa siya muling masaktan, mabilis niyang kinuha ang isang insect repellent at isinpray ito sa mata ng lalaki. Kasabay nito, pinaganya rin niya ang fire alarm, lumikha ng malakas na tunog na nagpagalit palalo sa lalaki. Sa sobrang galit, sumugod ito kay Maddie at sinakal siya ng mahigpit. Unti-unti siyang nawalan ng lakas. Pero sa huling sandali, napansin ni Maddie ang isang matalim na kutsilyo sa malapit. Agad niyang dinampot ito at buong puwersang hiniwa ang leeg ng lalaking may maskara. Duguan itong bumagsak sa sahig, at tuluyang namatay. Sa wakas, bumalik ang katahimikan. Hirap man sa paghinga, tinawagan ni Maddie ang pulisya. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Sa sarili niya, sinabi niya, "Salamat sa Diyos, nakaligtas ako, akala ko wala na akong pag-asa, pero dahil sa tapang at determinasyon, napabagsak ko ang halimaw na yon at nailigtas ang sarili ko."
At dito nagtatapos ang kwento sa isang kakaibang at nakakakabang wakas. Ano sa tingin nyo ang pelikulang ito? Ay comment nyo sa ibaba ang inyong opinyon. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang recap. Kita-kits sa susunod na video.